Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito po mga kabunyog ang pinakabagong balita dito sa pagtakas ni Harry Roque. Ayon po sa spokesperson ng Bureau of Immigrations na namiki daw itong si Roque ng mga papeles para makatakas dito sa ating bansa at posible daw na mayroon maimpluwensyang tao ang tumulong dito kay Roque kung bakit ito nakatakas. Anyway, sino ba itong maimpluwensyang taong ito? Ang alam lang naman natin ay sanggang dikit ito ng mga Duterte. At sino naman ang matatakbuhan nito kundi ang mga Duterte lamang? Sina Digong ba ang tumulong kay Roque para makatakas? Anyway, pakinggan po natin itong interview sa spokesperson ng Bureau of Immigrations. Sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin para po magbigay linaw hinggil po dito sa issue ng pag-eska po o paglalabas po ng bansa ni dating presidential spokesman Harry Roque at yung issue po ng pagpapadeport sa libo-libo pong mga foreign POGO workers. Unahin po muna natin itong issue kay dating Secretary Roque. Nasa kabilang linya po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration, si Binibining Dana Sandoval. Magandang tanghali po, Ms. Dana. Welcome po muli sa DWIC LU Channel 23. Hello, magandang araw po. Magandang Opo. araw po sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng tumatanggi na inyong programa. Opo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Ms. Dana. Unahin po muna natin itong issue kay dating Secretary Harry Roque at paano ho ba na hindi ho na-monitor o nakita o na-i-report ho ito ng immigration, ito pong paglabas ho ng bansa ni Attorney Roque. Yes, Sir Drew. Actually, sa records natin, walang recorded recent attempts to leave the country via formal channels. Ito pong si dating spokesperson, Opo. Harry Roque. Ang ibig sabihin po niyan, malamang ay umalis po siya via illegal means, possibly aided by unscrupulous individuals. Maaari po, tingin natin, ay tumulong po sa kanya upang makaalis po illegally. Unscrupulous individuals. Sa makatwid, ma'am, sa inyong paniwala, galing ba yan sa inyong hanay or may iba pa na mga opisyal or kung sino man ho yan, Ms. Dana? Well, ongoing po yung investigation natin, pero sa ngayon po, dun sa initial information na nakuha natin, sa initial findings natin, wala naman pong nakikita ang indicators na meron pong empleyado ng immigration na tumulong po sa kanya. But of course, tuloy-tuloy po yung investigation natin. Ano ho ang posible pong kaharapin ni dating secretary, dating presidential spokesman na Harry Roque, Ma'am Dana? Well, kahapon po nagkaroon ng pagpupulong yung aming legal team upang pag-aralan kung ano yung mga maaaring ikaso laban po kay former spokesperson Harry Roque. During the discussions ng legal team natin, doon po nakita na walang specific law that covers yung illegal departure ng mga Pilipino sa bansa. Walang batas na nagsasanction, na may penalties, unlike in other countries. Kaya po, isa po sa mga nakita ng aming legal team na posibilidad na ikaso ay falsification of document kung maaaring posibleng may falsify na immigration clearance, na flight manifest, which we will find out during the course of the investigation. Ma'am, ano pong reaction niyo po sa statement po ni Senator Sherwin Gatchalian na ang Bureau of Immigration po ang itinuturing po na weakest link dito po sa isyong ito sapagkat kung na inyo po natatandaan, di ba, si dating Bamban Mayor Alice Guo, tapos ito pa si to name a few, di ba, si Attorney Yes. Roque, Ma'am Dana. Yes, we respect po the statements of the good senator at actually masaya po kami na napag-uusapan ito. Malaking bagay po na napag-uusapan ito because this is really a national security issue. This is a national security concern that it's better that it be discussed
whether ay maging part of the investigation ng Bureau of Immigration. Sa perfect world po, Sir Drew, immigration would cover the entire archipelago. But tayo po, we accept that there are limitations. We do not man private properties. Halimbawa po, yung mga Private jet. baybay dagat, mga private compounds na may mga private airstrips, mga beach resort, wala po tayong presence, wala po tayong mga tao na nakaposte dito. And these may be abused by unscrupulous nga individuals. Yeah. At ito nga yung gusto natin kasi nakita nga natin walang batas penalizing that. Unlike in other countries, kapag meron silang mga ganitong illegal cross-border, illegal pagtawid sa mga borders nila, merong specific na kaso na naipapataw na may penalty, may fine, may jail time sa mga nahuhuli na ganito, unlike in our country. So may mga loopholes pala. Well, anyway. So nasa na ho tayo sa Ma'am Dana, sa anong stage na ho tayo ng investigation dito po sa, actually hindi lang kay kay Attorney Roque, meron pang iba, di ho ba? Nasang bahagi na ho ba tayo? Nakikipag-ugnayan po tayo sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi para makakuha po tayo ng information doon po sa travel po ni Attorney Roque. We are also seeking the intercession of the Department of Justice and the NBI doon sa pag-iimbestiga po ng mga posibleng dinaanan nitong si former spokesperson Harry Roque. Ang ginagawa po natin from the information from Abu Dhabi, we are backtracking kung saan po siya nagdaan. Kasi ang tingin po natin, hindi po ito direkta na nagbangka o nag-eroplano papunta pong Abu Dhabi. There might have been a third country, probably an Asian country, yung malapit-lapit po sa atin, kung saan siya nag-layover. At yun po ang binabacktrack natin para makapag-coordinate tayo with those countries. Alright. Well, anyway, bukod ho kay Attorney Roque, of course, meron pa rin ho kayo mga tinututukan kaugnay po sa immigration. Dito naman po tayo, Ma'am Dana, sa issue po ng mga foreign POGO workers. Gaano ho kadami na po ba ang na-deport since nagsimula po itong crackdown, and until December 31 na lamang po ito, Ma'am Dana, at ilang days na lang magde-December 31 na. Yes, dun sa mga foreign POGO workers po that used to work here in the Philippines legally, they were given until December 31 to voluntarily leave the country. So there was a batch of 20,000 plus foreign nationals that have already downgraded their visas. 10,000 plus of that have already left the country. So may mga around 11 pa tayo thousand na inaantay pa natin na umalis but have already complied with the regulations. Doon naman po sa mga hindi nag-file ng downgrading and were already ordered to leave, nasa around 12,000 yan. So all in all, we are expecting na may aalis po na around 20,000 foreign nationals by the end of the year. Ito po yung mga nagtatrabaho sa mga legal online gaming companies here in the Philippines na didirektahan na po ng ating gobyerno na mag-close down shop, magsara na po. But for the illegals, tuloy-tuloy po. Actually ngayon, natanong ninyo, meron tayong mass deportation ngayon ng mga foreign nationals, I think Chinese nationals po karamihan sa kanila. Today at NAIA, I still don't have the figures pero marami-rami po ito, isang buong big batch po ito ng mga foreign nationals. Ma'am, paki-confirm nga ma'am kung if you have the information ma'am, kung kasi meron dito mga lumalabas na report from PAOK at PAOK Yes. ito. Yung iba daw na nahuli, yung mga foreign POGO workers, nagkaroon na pala ng pamilya rito, nagkaanak na rin pala yung iba. So, paano pong doon, Ma'am Dana? Anong Kung plano po doon? yung mga foreign workers na ito ay legal na nagtrabaho dito sa Pilipinas, nag-comply doon sa voluntary downgrading and departure nila, then hindi po sila blacklisted. If they have families here, they might come back dahil hindi po sila blacklisted. They may be considered sa pagbalik po nila. Pero
Sir Drew, kung Opo. itong mga ito ay mga foreign nationals na nagtrabaho dito illegally, na wala pong paukalang dokumento, or yung mga legal nga na nagtrabaho dito pero hindi umalis Aha. after the December 31 period, blacklisted po yan. So, Alright. no chance of them to come back to the Philippines. That's why we are reminding them to comply with the regulations because it will make their lives easier. Ma'am, yung iba ba, ma'am? Kasi baka ang pangamba ko ng iba natin mga kababayan, yung iba dyan mamemeke ng mga documents. Batid naman ho ninyo siguro yung mga lumalabas. Of course, mayroon hong isinusulong sa... May panawagan ho yung ilang pumamabata sa Philippine Statistics Authority na i-verify nga yung mga kung authentic yung mga hawak na dokumento nitong mga foreigners ho na ito. Nasuyod ho ba natin yung ganun pong aspeto, yung mga may hawak po na mga dokumento, baka namemeke yung iba dyan para lang sila ay magtagal pa rito at ituloy yung kanilang mga illegal na aktibidad, Ma'am Dana? May mga safeguards po tayo in place and not just relying on one document alone Yun. when it comes to our assessment. So meron po at talagang mahigpit po yung pinag-uutos ni Commissioner Viado is really to ensure na hindi po abusuin itong mga ito yung ating mga batas at magtrabaho po dito muli ng illegal sa mga online gambling companies. Opo, ma'am, baka meron pa ho kayong mga karagdagang pampanawagan. Nga pala, lalo ngayong magpapasko, 20 days na lamang ho bago sumapit ang Pasko. Batid natin na talagang biyahe po, of course, sa airport, sa mga airport, talagang inaasahan natin magiging jam-pack ho yan. Baka meron ho kayong mga additional na appeals o mga panawagan po para sa ating mga kababayan na mag-uuwian o mga aalis, pupunta sa ibayong dagat. Yes, opo. Tama-tama, mag-holiday season So talagang expected po namin na dadami ang bilang. Ang aming projection maybe around 40 to 50,000 travelers a day na babahe during the peak season. So reminder to everybody to fill out your e-travel before you leave or you arrive in the Philippines 72 hours before. Pwede na yan habang nag-iempake, habang nanonood ng TV, ay pwede na pong mag-fill out. Very easy, very quick yan instead of writing dun sa dating arrival and departure forms. And you are advised to check in at least 3 hours prior to their flight. Pagtapos po mag-check in, diretso na po sa immigration. Wag na po muna sigurong magtambay-tambay or magkape doon sa loob na po ng gate para sigurado po tayo na smooth and seamless yung ating processing during the peak season. Tsaka lalo na bago pa yung management ng airport, di ba, Ma'am Dana? Wala ba kayong mga additional changes, mga karagdagang mga pagbabago dahil bago rin yung management ng NAIA? Nakikipagpulong kami po sa kanila, napangakuan po tayo ng improved area doon sa immigration area natin. Kasi kung mapapansin niyo po, medyo makipot yung immigration Yes. area natin. But Sikat. yan po ay dinidiscuss para i-expand. Unlike in other countries kasi talagang malawak yung Totoo. immigration area. Ito medyo makipot. So yun po ang isa sa mga hiling natin to make it easier and comfortable sa mga biyahero. Kasi pansin po natin, exponentially tumataas po ang bilang ng travelers taon-taon. Lalo pag holiday na, Ma'am Dana. Good luck po sa ating po lahat, Ma'am Dana. Good luck po sa inyo sa Bureau of Immigration. Marami pong salamat. Magandang tanghali po, Ma'am Dana. Anytime po, salamat po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.